Yun. Okay na. Sige po. Good morning mga kapatid. Pasensya na, medyo na-late tayo. Medyo inayos lang ang ating internet. Ganun pa man ay sa ating oras na ito ay tayo po ay muli mag-aaral ng ating salita ng Panginoon Diyos o sa ating devotion na ito ay patutungkulan po natin ang Proverbs 29:25 at pamagatan po natin itong God's safety net in the world of social snare, no? Sabi nga ito yung isang mga napapanahon na mga topic, no? Kasi ay ang mundong ito ay talagang sabi nga sa dami ng sa lakas ng impluwensya ng ating social media, no, ay madalas dito tayo na huhulog sa patibong nito, ang social snare. At yun, sa ating pagtatalakay at paniniwala, tayo ay sasamahan ng aking partner para tayo po ay basahin natin ang talatang ito at tayo po ay manalangin. God's morning mga kapatid, sabi po sa mga Kawikaan 29:25. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa patuloy na pagbibigay ng kalakasan ng katawan sa bawat isa. Ganun din po sa mga financial naming mga pangangailangan. Alam po namin ikaw po magpo-provide ng lahat ng ito, Panginoon. Maraming salamat po. At saka humingi rin po kami ng kagalingan para sa mga may sakit na nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lalo na po kay Kuya Chris, kay Chakinay, at sa mama ni Abby, na nakauwi na sa kanilang tahanan galing sa ospital. Amen. Thank you. Pinapanalangin po namin ang kalusugan ng bawat isa sa kanila. Ganun din po, Panginoon, ang mga taong hindi mga nabanggit pero dumadanas ng sakit, Panginoon. Alam po namin, ikaw po ang magbibigay ng magandang kalusugan sa kanila, mag-aayos ng anumang mali sa kanilang katawan, Panginoon. Maraming salamat po. At sa pagse-celebrate po ng Father's Day, nawa, Panginoon, bigyan niyo po ng kalakasan, Panginoon, ng katatagan ang mga bawat tatay na mayroon sa tahanan, Panginoon. Alam po namin na ikaw po mag-provide, magbibigay sa kanila ng kalakasan, Panginoon, ng knowledge at wisdom upang mapamahalaan ang kanilang pamilya. Maraming salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa inyong pangalan, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, sabi nga mga patungkululi ang ating talatang ito. No? Sabi rin sa atin ng amplified version, no? The fear of man brings a snare. No? Ang pagkatakot daw natin bring a snare. But whoever trusts in and put his confidence in the Lord will be exalted and safe. No? Dalawang bagay, na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. At sa umagang ito, at sa panahon natin ngayon, na parang hindi na maiiwasan ang pressure ng lipunan. Kasi nga ay daming nakatutok na camera. Sabihin, bawat isa may cellphone, pwede kang makunan ng video at pwedeng kahit na hindi naman yun ang kwento, pwedeng kaya nang gawing mapasama. At yan ang lipunan ngayon, ang social media. Ang mga opinyon ng iba, ang sabi nga ay na masasabi natin ang takot sa quote na ito, what people will say. Ano sasabihin ng tao? Ano sasabihin ng tao? Ganyan, sasabihin ng tao. Yan ang takot na ating kinaharap pagka tayo ay umaharap sa paghihirap. Ano kaya sasabihin ng mga tao? Naghihirap ka na. Pag ikaw ay nagkakaroon ng sakit, sasabihin ng tao, bakit ka nagkasakit? Kasi ganyan, ganito, ganyan.
At nandyan, minsan may mga persecution, lalo na sa pananampalataya natin. No? Sabi nga, madali tayong mahuli sa bitag na ito. Pero ang salita ng Diyos, lalo na doon sa ating binasa sa Proverbs 29:25, ay nagbibigay sa atin ng isang napakahalagang gabay. Ano po ito? Ang pagtitiwala sa ating Panginoon. No? Ano nga ba yung pagtitiwalang ito? At yung sabi nga itong social snare ay ito yung tukso at panlilinlang, no? O ito yung bitag ng panlipunan. Ito po ay tumutukoy sa impluensya ng mundo, ng mga opinyon ng tao at pressure na makisama sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. No? Diyan po yung papasok yung tell me who your friends are and I will tell you who you are. No? Sabi nga ko, sino yung lagi mong kasama? Yung si Kaka, yung manginginom. Si Pedro, yung magsasabong. No? O kaya kung ano man. No? Sabi nga, ay doon natin makikita, no? Kung sino yung mga lagi mong kasama, ay magiging ganun ka rin. O ganun ka rin. Sabi nga, madaling maka-impluensya. At ang takot sa tao na sinasabi dito sa ating binasang talata, dito ay hindi literal na takot sa physical na pinsala, no? O kundi ito po yung pagpapa-apekto, no? Affected tayo sa ating mga desisyon dahil sa kung ano ang sasabihin o iisipin ng iba, no? We are affected, no, doon sa mga bagay na ito, no? Ito ang social snare o yung masasabi natin na ang pagnanais na magkaroon ng pag-aproba ng tao sa halip na pag-aproba ng Diyos, no? Sabi nga, malimit na atin yung na-encounter, no? Dahil sa lipunan natin. Ang ating talata ngayon, o ating pinag-aaralan ngayon, ay nagsasabi na ang pagtitiwala sa Diyos ang tanging tunay na kaligtasan mula sa bitag ng mga ito. No? Kapag inuuna natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, hindi na tayo gaanong maapektuhan ng pressure ng lipunan, no? Sabi nga ay kung ikaw ay nakababad sa presensya ng Panginoon Diyos. Ito yung patuloy natin pagbabasa ng Biblia, patuloy natin may mga tanong, sabi bakit basa naman siya ng basa ng Biblia pero hindi man nababago ugali niya, bakit ganito? Sabi nga dahil ito yung epekto ng mga tao na kasama niya, no? Kahit na anong gawin mo, nag-church ka man, kung ang mga taong kasama mo, chismosa, o kung ano pa maugali, mahihirapan ka. No? Kasi that is the effect of your surroundings o your environment. No? O yun lagi natin nakakasama. Napakahalaga po nito. Sabi nga, at sa konteksto ng ating pananampalataya, ito po ay isang tukso na lumalayo sa ating kaugnayan sa ating Panginoon Diyos. Ito yung nagpapalayo, no? Kaya nga ang nasasabi natin dito, ang mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia, ang binabasa ay ikaw. Kaya nga ang apekto ng mga tao sa buhay mo, kung bakit hindi mo nakikita at nararanasan ang presensya ng Diyos sa paligid mo, sometimes it's because of your attitude. Because of your influence o yung impluensya na iyong na-adapt. Yung impluensya ng mundong ito, yung impluensya ng lipunan ito. Sabi nga sa atin ng 1 John 2, verse 15 and 17 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa ng laman, ay nasa ng mata at ang
Pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. 17. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. Napakagandang ilustrasyon ng ating Panginoon Diyos, no? Dito po ay malinaw na binanggit na ang mga bagay na nasa sa sanlibutan, no? Sabi nga, ito po ay nagsisilbing nagtukso o bitag. Yan po yung mga nasa ng sanlibutan, ano ho? At sabi rito ay nabanggit din po yung pagnanasa sa laman. Ito naman po ay ang mga pisikal na pagnanasa. At ang pagnanasa sa mga mata ay ang mga paghangad ng material na kayamanan. At ang kapalaluan sa buhay, ito naman po yung pagmamalasakit at paghahangad ng pagkilala ng tao. No? O maaari sabihin natin yung pagmamalaki. No? Ito po ay mga halimbawa ng social snare na nag-aalis ng ating atensyon sa ating Panginoon Diyos. Sabi rin sa atin ng Proverbs 13 verse 20. Ang nakikisama sa may unawa ay nagiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay nasusuong sa gulo. Amen. Ang ating mga kasamahan ay may malaking impluensya sa ating buhay. Nabanggit din natin kanina, no? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ang pagsasama sa mga tao, pagsama natin sa mga taong hindi nagpapahalaga sa Diyos o kung tayo ay sumasama sa kanila, ay maaaring humahantong sa paggawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos. Ang pagpili ng mabubuting kasamahan ay isang paraan upang maiwasan ang social snare o yung pagkabitag natin sa mga tuksong yan. No, sabi nga, napakahalaga ng mga taong sinasamahan natin. Napakahalaga ng mga taong, dito yung sinasabing, yung sino yung lagi nating kausap, sino yung nagpapalakas sa atin, yan po yung sinasabi dito sa ating talatang ito. Hindi yung pag-iwas natin sa lahat ng tao. No? Ibig sabihin, maaari nating samahan ng mga taong sabihin natin ay kailangan ng ating Panginoon Diyos at may bahagi ang salita ng Panginoon Diyos. Maaari tayong makisalumuha sa kanila. Pero ang sinasabi dito, sino yung lagi nating, sabi nga, parang kabarkada o dabarkads. No? Yan yung nagiging tayo. No? Sabi rin sa atin ng 1 Corinthians 15 verse 33. Huwag kayong paloloko, ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. Amen. Grabe, no? Ang Biblia ay nagpapatungkol din dito na sabi nga, huwag tayong paloko. Minsan ay sabi nga sa buhay natin, no, kung tayo ay maluloko ng mundong ito, hindi ng mga taong ito, no, kundi sabi nga, kinakailangan higitin natin sila sa Panginoon eh. Kinakailangan makilala natin, maipakilala natin ang Diyos sa buhay nila. Dahil yun ang misyon ng bawat isa sa atin. No? At ang pakikisama sa mga taong may masasamang ugali ay maaring magdulot ng negatibong epekto sa ating pagkatao at pananampalataya. No? Kaya nga makikita natin, maraming may mga born again pa rin. Sinasabi nila, mga mananampalataya, tumataya sa wedding, ano, nagsasabong, o kung ano man sugal. No? Tandaan po natin, yan po ay ang pagtitiwala natin, hindi dapat sa Diyos o hindi dapat sa swerte. No? Pagtaya sa loto, no? Ito ho ay, sabi nga ay, una, dumadagdag lang sa gastos. No? At nagbibigay ito sa atin ng problema. No? Maaring sa pakaunti-kaunti, pero kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon Diyos, mararanasan natin ang impluwensya ng mundong ito na siya magtutulong sa atin. No? Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, no?
sa Matthew 5 verse 16. Let your light shine, no? Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong amang nasa langit. Amen. No? Palinaw na sinasabi ito sa atin ng Panginoon, let your light shine. No? Kaya ako ikaw ay mananampalataya na, sabi nga, you are accountable dahil binabasa ka na ng mga tao sa paligid mo. O ikaw ay taya pa rin ng taya sa wedding, tapos sinasabi mong born again ka, it's a big question, no? O sa mga kasalanan. Kaya nga napakahalaga na pangalagaan natin ang pangalan ng Diyos sa ating buhay. Sa halip na magpa-impluwensya tayo sa social snare, dapat tayong maging liwanag sa mundong ito na nagpapakita ng mabuting asal at pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Kung alam na nating mali, makakaabala sa tao, huwag na natin gawin. Mga simpleng bagay, pagpapark ng sasakyan. No? Ito ay isang paraan ng paglaban natin sa negatibong impluwensya ng mundong ito. Sabi nga ngayon, ang very viral ngayon. Nakita natin yung mga road rage, no? Talaga ang dami ng road rage dahil lang sa kawalang disiplina, hindi pagpapahalaga, no, ng tao. Yun lang naman talaga ang nagiging dahilan, no? Kasi nga wala na yung pagbibigayan, wala na yung diwa. Laging ang prinsipyo na ng tao, ako muna. I am busy. Mas importante ang lakad ko. Kaya nag-uunahan, no? Nagkakarerahan. Kaya nga, pero makikita natin, no? Sabi nga, naging isang problema rin dyan. May pambili ng motor, pero lisensya wala. Wala ring ilaw, no? Kaya minsan ingat tayo, no? Yung mga yan ang mga sabi nga nawala na yung esensya ng pagpapahalaga, no? Kaya nga ngayon makikita na natin kahit walang ilaw nasa kalsada, no? Wala ring pulis, wala ring traffic, no? Wala na. Kaya nga ang buhay natin hindi dapat nakabase sa mga tao, no? Talagang sa Panginoon na lang. Kaya nga kung hindi tayo mag-iingat, mahuhulog tayo. Kaya nga po ang tugon sa social snare nito ay ang pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Sabi sa atin ng Psalm 20 verse 7. Mayroong umaasa sa karwaheng pandigma at mayroon din sa kabayong nagtitiwala, ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos nananaig kami at umaasang lubos. Amen. Sabi nga, ito yung panahon na ang mga karwahe, pag may karwahe, yan yung mga kabilang sa atin ngayon, yung mga tangke, barko, mga warship, no? Yan po yun. By the time, kung ikaw ay maraming warship, ibig sabihin, makapangyarihan ang iyong bansa, no? O ang makapangyarihan ang mga taong ito. Pero dahil sa ang ating si Haring David ay nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ay pinakikita niya rito na ang kanyang sinasandigan lamang ay ang Panginoon. Ito po ay sabi nga ay kumakatawan sa lakas ng yaman ng tao. No? Kapag tayo ay nagtitiwala doon, sabi nga ay ito yung nakikita natin magaling, maganda, no? Ganun din sa mga hindi man ito yung mga pandigma natin o yung mga sabihin natin mga material thing, mga sabi nga natin pag marami kang pera, no? Talagang ang dami mong kaibigan, ang dami mong followers, ang dami mong sabi nga ay nakadikit sa iyo. Pero pag nawala na yung pera mo, ako, yan naman yung mabigat na fallback, no? Pero ang ating Panginoon Diyos pinapakita po dito sa talatang ito na pag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, no?
at hindi sa ating sariling kakayahan o sa tulong ng iba, no? Ay sabi nga, nagpapaalala ito sa atin, ang Diyos lang ang tunay na tagapagligtas mula sa anumang bitag. Lagi po nating tatandaan, makita natin, ang daming nadidepress, ang daming na-stress, no? Stress, depress sa mundong ito ngayon. Kahit mga kabataan pa lang, mga bago nagtatrabaho, mga guro, no? Mga, sabi nga, minsan yung iba professional na, ay dahil sa stress ng buhay, stress ng trabaho, makikita natin, marami dyan nagpapakamatay. No? May ilan lamang mga pangyayari na ating mga nakikita, ating mga nararanasan sa paligid. Minsan pag natanong natin, anong kinamatay? Nagpakamatay. Bakit? Dahil sa stress, depression. No? At ito ay yung dahil sa, sabi nga ay, dahil sa hindi makayanang pressure ng mundong ito. Kaya nga mga kapatid, ito ay hindi lamang sa isang emosyonal na desisyon, kundi ito po ay isang aktibong pagpili ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos, sa Kanyang soberenya, sa Kanyang pag-ibig at plano para sa ating ikabubuhay. Kaya nga po pinaalala sa atin ng Psalm 118 verse 8, Higit na mabuti na doon kay Yahweh magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Amen. So, sabi nga, kapag mas naniniwala tayo sa sinasabi ng tao, halimbawa sa social media o sa chismisan kaysa salita ng Diyos, tayo nagiging bulag sa katotohanan. Ang pagtitiwala natin sa kay Yahweh ay nangangahulugan ng pagkilala ng kanyang mga pangako ay higit na masama kaysa sa anumang opinyon. Ito ay nakaugnay sa paniniwala sa pangako ng ating Panginoon Diyos at sa kanyang kapangyarihan na tayo po ay kanyang gagabayan at poprotektahan. Kaya sabi sa atin ng ating Panginoon sa Proverbs 3 verse 5 and 6. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. 6. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Amen. Trust in the Lord with all your heart. Sabi nga, hindi yung basta nagtitiwala lang ako, pero sa nguso lang, hindi sa puso. No? Parang gano'n, ano? Yung sinabi mo lang, mahal mo ba ang Panginoon Diyos? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon Diyos? Opo. Alam mo bang pagagalingin ka ng Panginoon Diyos? Opo. No? Pero, deep in your side, Lord, bakit ganito? Nahihirapan ako, Lord. Ba't ganito? Ba't binigay mo sa akin ito? Bakit ganito? So, hindi po yun ang pagtitiwala. Ito yung mula sa puso. Pag sinabi ng Panginoon Diyos, pinagaling ka na yun. No? Kahit na minsan, sabihin mo, Lord, magtitiwala ako sa gagawin. May proseso ka, may tinuturo ka sa buhay ko. Meron kang redirection sa buhay ko. Lagi natin tatandaan, kapag hindi tumutugon ng naaayon sa kalooban natin ng Diyos, ibig sabihin may gustong baguhin ng Diyos sa buhay natin. At sometimes yan, He wants us to redirect sa better purpose ng Lord sa buhay natin. Hindi sapat ang pagtitiwala na puro salita lang. Kaya nga, hindi puro amen. Dapat talagang namnamin natin ito, dibdibin natin ito. Kaya nga dapat pag tayo nakikinig na salita ng Panginoon Diyos, may mga notes tayo. Tinitake note natin yan. Bakit? Kasi kung hindi naging habit mo pagti-take note sa pag ikaw ay nakikinig na salita ng Panginoon Diyos, baka ang expiration lang ng natutunan mo ay 1 oras, 2 oras, minuto, segundo. Kaya nga napakahalaga po na kinakailangan itanim natin yan sa ating puso. Take note po natin kung tayo ay makakalimutin. Isang halimbawa po dyan, lagi ko nakikita, no? Si Pastora Pe, kasama natin yun.
Talagang makikita mo yan, hawak niyan, Bible at saka notebook. Take note yan. Take note yan. No? Yun po ang kahalagahan ng ating pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Yung binabalik-balikan natin. Alam mo si Haring David, kung bakit ang kanyang tungkod lagi niyang hawak. No? Punong-puno po yun ang sulat niya. Sinusulatan po niya yun, yung lahat ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Kapag ginawa po natin ito, ginagarantiya po ng ating Panginoon Diyos na gagabayan niya po tayo palayo sa ating mga bitag na inihahanda ng mundong ito. Kaya makikita natin yung mga Kristiyanong makakalimutin, no? Pagdating ng pagsubok, nayayanig, no? Ano ba ibang Tagalog sa nayayanig? Unshaken, shaken, no? Basta yon. Madali silang mayanig, madaling manghina, madaling matakot, no? Yan po ang tinuturo sa atin ng talatang ito. Lagi po nating tandaan, tayo ay nasa kamay ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos ang siyang laging sasalo sa atin. Kaya nga po dito, sabi dito ng ating talata, our God is our safety net. No? Ang, di ba, pagka yung nagtatrapis o yung mga nakikita natin sa, wala na ngayon ako nakikita nagtatrapis. Alam niyo yung lumilipat doon sa kabilang ng pero sa ilalim may safety net. Mga ba yung trapis na yun sa Tagalog? Yung trapis, yung bibitin ka sa kabilang side, tapos pag duduyan ka pa pag tapos lilipat ka. Parang yun, yung circus, no? Yung circus na trapeze, no? Yan po yung hindi ko alam sa Tagalog yan eh. Yung paglipat, no? Parang si Tarzan, no? Na naglilipat-lipat, minsan nag-acrobat, no? Na may mga safety net o kaya yung mga stand, no? Tatawid ka sa isang alambre, no? Pero merong safety net sa ilalim. Ganun po proteksyon ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay. Na sabi nga ang God safety net na ito ay ang patuloy na pagpapahalaga at proteksyon ng Diyos sa mga sa mga mananampalataya, no? Mga mananampalataya ng ating Panginoon Diyos o yung patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa buhay natin, ang pananampalatayang ito nagtutulak sa atin ng pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos. Sabi nga sa atin ng Proverbs 18 verse 10. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan, kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Sabi nga, kung ang ating lahat ng ginagawa ay iniisip natin ang pangalan ni Yahweh. Sabi nga, pagka sinabing pangalan ni Yahweh, di ba, nakataya ang pangalan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa, iniisip, sinasabi. Kaya nga, ang impluwensya ng mundong ito, ang binabasa ng tao ay ang tayo. Hindi man sila nagbabasa ng Biblia, binabasa ng mga taong ito, tayo. Kaya kung nakikita sa atin kung gaano yung pag-uugali, yun din ang sumasalamin. Kaya nga sinasabi natin, we are born again, na born again tayo, pero parang hindi naman nakikita. Kasi nga, yun yung pamantayan na nakikita na dapat nating ipinakikita sa mundong ito. Sabi nga rin kanina doon sa ating binasang talata sa Matthew, sabi doon, let your light shine. Kaya nga, sabi nga, parang safety net ang pangalan ng Diyos. Kahit anong bitag o panganib, basta tumakbo tayo sa Kanya, ligtas tayo. Hindi kailangan ng backup plan, no? Hindi kung siya ang ating unang pagkakatiwalaan. Sabi nga, the best solution at the best na iyong hinawakan ngayon. Sabihin natin, ito yung decision mo, no? Nagdesisyon ka sa isang bagay pero ipinanalangin mo, nagtiwala ka sa Panginoon Diyos pero parang hindi umayon sa iyong plano, parang hindi naging maganda ang resulta. Patuloy ka pa rin magtiwala sa Panginoon. Because yan ang the best solution, the best way na ipinakita sa iyo ng Panginoon. Matuturuan ka pa rin ng Panginoon.
Because our God is our safety net. Ang Diyos ang siyang ating tanggulan. Magkamali ka man, mali man ang pagkakaintindi mo, basta nagtiwala ka sa Panginoon Diyos, ipakikita niya sa iyo ang tamang direction. Kaya nga kumisan, kung bakit hindi natin nakikita, because that is redirection ng Panginoon. Kaya kinakailangan nating baguhin ating pag-uugali, tayo ay laging tumunghay sa bunga ng Espiritu at sa mga biyayang yan na ating tinatanggap sa Panginoon. Sabi rin sa atin ng Psalm 91 verse 1 hanggang 4. Siya ay naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. 2. Ay makakapagsabi kay Yahweh, muog ka't kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. 3. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. 4. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang mapalad na pakpak at kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at pagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Amen. Sabi nga, gaya ng safety net sa construction, no? Sabi nga, tulad ng mga Golden Gate Bridge, no? Ang Diyos ang lilim na sumasalo sa atin kapag nahuhulog tayo sa tukso, takot o krisis. Kahit hindi natin nakikita, nandyan ang ating Panginoon Diyos para hindi tayo masaktan ng lubusan. Siya po ay laging nagpoprotekta sa atin. Sabi rin sa atin ng 2 Thessalonians 3 verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon, siya ang magpapatatag at mag-iingat sa iyo laban sa masama. Amen. Ang safety net ng Diyos ay hindi lang physical na proteksyon, kundi paglaban sa masasamang espiritu. Kahit malakas ang impluwensya ng kasamaan sa mundo, garantiya ng Diyos na hindi tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan, papabayaan. Sabi rin sa atin ng Psalm 41 verse 10. Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? Kung tayo man ay dumadaan sa mga pagsubok, kahirapan, sakit, huwag tayo matakot. May safety net tayo. Ang Diyos ay aktibong gumagabay sa ating lahat. Hindi ito yung passive na pagtanggap sa sitwasyon. Sabi nga, kahit magkamali tayo, hindi niya hahayaang maligaw tayo ng walang direksyon. Lagi siya may tinuturo sa atin. Sabi nga, ito ay hindi isang physical na proteksyon sa lahat ng oras, kundi isang spiritual na kaligtasan mula sa kapangyarihan ng kasalanan at mula sa mga kahinatnan ng pagsunod sa mga tukso ng mundong ito. Ang kapayapaan na tinutukoy sa ating tinatalakay ngayon ay hindi ang kawalan ng mga problema, kundi ang kapayapaan ng isip na nagmumula sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos kahit sa gitna ng ating mga pagsubok. Ang pangakong ito ng kapayapaan o yung pagkakamit natin ng kapayapaan, sabi nga dun sa talata, magpakatatag ka. Ito po ay bunga ng pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga lagi sinasabi sa atin ng Panginoon doon, no? Magpakatatag ka. Gaano ka ba katatag sa iyong problema ngayon? Nagtitiwala ka pa rin ba sa Panginoon Diyos? Kahit na nararanasan mo mga bagay na yan, nandyan pa rin ba ang pagtitiwala? Kapag inuuna natin ang kanyang kalooban at sinusunod ang kanyang mga utos, nakakamit natin ang kapayapaan na lampas sa pangunawa. Isang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo o ng mga opinyon ng sinumang tao. Kaya nga yung isa sa mga favorite na life verse, no? Yung Psalm 23 verse 1-4, sabi doon,
Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. 2. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. 3. Pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. 4. Dumaan man ako sa dilim ng libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Amen. Ang kapayapaan o ang peace ng ating Panginoon Diyos ay parang flashlight sa dilim. No? Diba tayo pagpapasok sa isang napakadilim na lugar, no? Pag tayo ay nagpa-flashlight, no? Minsan nakakatakot. Pero dahil doon sa flashlight na hawak natin, patuloy tayong tumutuloy sa gusto nating tahakin, no? At sabi nga, kahit hindi sa buhay nating ito, parang kung ating i-illustrate ito, kahit hindi niya inalis ang problema o ang ating sakit o ano pa man ang ating kinaharap ngayon, binibigyan niya tayo ng lakas para harapin ito ng walang panik. Sabi nga, kapag tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, may karamdaman ka man ngayon, sabi nga, palalampasin ka ng Panginoon Diyos dyan. At nais ng Panginoon Diyos na makita mo kung paano niya tayo turuan, kung paano niya tayo alagaan, kung paano niya alisin ang anumang kabigatan sa ating buhay. Kasi ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng paniniwala at pananampalataya na nagbibigay ng kapayapaan sa atin, na maging matatag. Sabi nga sa atin ng 1 Peter 5 verse 7, Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sabi nga, cast all your worries, anxiety, no? Ano pa man yan, sakit, problema, depresyon, ihagis mo yan sa Panginoon. Meron akong isang kaibigan, meron siyang sakit, no? Imbis na nahihirapan siya doon sa kanyang sakit, naikwento nung kanyang asawa, na-text sa akin. Sabi nga, habang siya ay may sakit, ang ginagawa niya, nahihirapan siya, nakataas ang kanyang kamay, nagpupuri siya sa Panginoon. No? Wow, that is faith. Kapag in the storm, o nandun tayo sa isang panganib, pero nakataas pa rin yung kamay natin, sinusuko natin sa Panginoon. Sabi nga, our battle is not ours. Sa Panginoon Diyos yan. Bakit? Kaya nga tayo lumuluhod sa mga problema. Kaya nga tayo lumuluhod sa ating sakit. Kaya tayo lumuluhod sa ating mga pinagdaraanan, because gusto nating ibigay ang battle na ito sa ating Panginoon Diyos, pamamagitan ng ating paniniwala at pagtitiwala. Ang Diyos ay parang 24/7 customer service o hotline. Hindi siya na-stress sa mga hinaing natin. Kapag binibigay natin sa kanyang problema, binibigyan tayo ng Panginoon Diyos ng confirmation message ng kapayapaan. Kaya nga pag tayo ay nananalangin, tunay sumasamba sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon Diyos, kahit na ikay namumroblema, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Pansin ba natin yun? Di ba? Sa tuwing tayo ay dumudulog sa Panginoon, sa ating mga problema, nagpupuri tayo sa Panginoon, nagbabasa tayo ng kanyang salita, naiibsan po tayo. Kapatid, dyan ako magtatapos sa ating talakay ngayon ng ating tinatalakay ngayon na God's safety net in the world of social snare. Mula po dito sa Proverbs 29:25. No? At sa ating pagtatapos na ito, ay sabi nga, ay nawa ang Proverbs 29:25. Ito po ay maging isang paalala sa ating mga mananampalataya ni Kristo o mga born again Christian,
na ang tunay na seguridad ay hindi matatagpuan sa paghahanap ng pag-aproba ng tao o sa pag-iwas sa panghuhusga ng mundong ito. Sa halip, ang tunay na kapayapaan at kaligtasan ay nasa pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang plano para sa ating buhay. Ang Diyos ang ating kanlungan sa gitna ng mga social snare na ito at ang Kanyang pag-ibig ang ating safety net sa isang mahirap na mundong ito. Sabi nga, ang anuman ang gawin mo sa mundong ito, mabuti ay anumang kabutihan ng gawin mo din sa mundong ito, may masasabi pa rin ng tao sa'yo. Kaya nga, sa Diyos lamang tayo magtiwala. Amen? So dahil dyan, sa pagkakataong ito, nais ko namang ibigay ang bahaging ito sa aking partner. God's morning mga kapatid. Napakaganda po nitong ating napag-aralan ngayong umagang ito. Pagkat sa Panginoon lang po dapat tayong magtitiwala, at although nagtitiwala tayo sa mga taong trusted natin, hindi po natin alam kung totoong mapagkakatiwalaan natin. Ang Panginoong Jesus lang po talaga ang kailangan natin pagtiwala. Kung tayo man ay namumroblema, kung tayo man ay may mga pasanin, pagkatiwala natin sa Panginoon, ang Panginoon ang magbibigay ng katugunan sa ating kinakaharap na pasanin. Ganun din kung tayo po ay nananampalataya sa ating Panginoon, tapos may mga taong humuhusga sa atin, magpatuloy lang po tayo. Sapagkat ang mga taong ito ay ibahagi din natin sa kanila yung mga natututunan natin na ating mga napag-aaralan. Sapagkat ang mga taong ito ay nangangailangan din ng mga magandang balita na nagmumula sa ating Panginoon. Sa lahat po ng lahat ng gumugulo sa atin, lahat ng ating mga suliranin, sa Diyos lang po tayo magtiwala, iluhod natin sa Kanya, sapagkat ang Panginoon lang talaga po ang ating masasandigan kahit na anong sitwasyon. Kung mayroon man po tayong mga kaibigan na malalapitan, malaki din po ang may tutulong ng mga taong yon, sapagkat pwede na nila tayong ipanalangin sa ating Panginoon. Pero mas maganda po kung direkta kang sasangguni sa ating Panginoon. Ang Panginoon po ang naandyan sa ating tabi, lumapit lang po tayo sa Kanya. So yun lamang po, patuloy po tayo manalangin, patuloy po tayong manahan sa presensya ng ating Panginoon. God bless po. Okay. Siyan. So dahil dyan, nais naman nating i-acknowledge ang ating mga kasama ngayon, ating mga naging partner, no? Online, no? At ito po ay pinangunahan po tayo ni Nanay Edna ng Liliw, Laguna, at batiin na natin ang Bueno, Arocena clan, no? Sinamahan din po tayo ni Ate Nela Nonoso. Batiin na rin natin ang buong angkan ng Talavera Nonoso family, at kasama rin po natin si Ate Carmelin Tanyo. At batiin na rin natin ang buong angkan ng Azucena Tanyo. At syempre kasama rin natin si Ate Cindy Mercado sa Pampanga. Pangasinan pala. Pampanga. Pampanga. No? At batiin na rin natin ang kanyang buong angkan. Kasama rin natin si Pastora Fe Andal, no, Artillaga, at batiin na rin natin ang buong angkan ng Andal, Artillaga. At si Kuya George Pios, binabati natin ang kanyang buong angkan. At mapagpalang umaga rin po sa inyo. Kasama rin natin ang Ate Marta, no, at ang Kuya Chris, syempre, kasama natin yan. Na batiin na rin natin ang kanilang buong angkan. Sino pa? Josephine Kasabuan, ang Ate Pen, no? Kasama rin natin ang Kasabuan family, at binabati natin ang buong angkan ni Ate Pen, no? Si Ate Josephine.
Yan. At si Winnie Patual ng Villa Escudero at binabati rin natin ang kanyang buong angkan, no? Diyan. Okay. Si Sister Alma Tatel, no? Sama rin natin mula sa Pila, Laguna. Binabati natin ang kanyang buong angkan. Yan, sabi kagalingan po. Yan. Si Winnie, ano? Kagalingan ni Kuya Chris. Amen. Yan. At sino pa? Okay, so sama rin natin pala si Pastora Belma Suryo at batiin na rin natin ang kanyang buong angkan. And God's morning po, Pastora Belma. And that's all, mga kapatid. At again, isang sabi nga ay Happy Father's Day sa mga katatayan, no? Yan, kila Kuya George, Kuya Chris na kasama natin yan. At sa lahat ng mga katatayan na narito ngayon, no? Kay Pastor Eds, Rona, sino pa? Kay Brother Ian, siyempre. Kay Brother Rolly, Malasmas. Yan. Kay Tatay Felix. Yan. At sa lahat ng mga katatayan, no? At nakasama natin. At mga kapatid, ngayon tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. O maraming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa iyong pagbibigay, Panginoon, ng iyong pahayag, Panginoon, patungkol po dito sa Proverbs 29:25 na pinamagatang God safety net in a world of social snare. Patuloy po namin idinadalangin sa aming buhay ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Patuloy po namin idinadalangin na pagkalooban mo kami ng kalakasan na katulad, Panginoon, namin na pag-aralan na patuloy na pagtiwala sa iyong pangalan. Patuloy na pagtiwala sa iyong kapangyarihan sa lahat ng ahamo ng aming buhay, mga pagsubok, Panginoon, bigyan niyo po kami ng katatagan. Salamat po sa araw na ito. At patuloy po namin dinadalangin na patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kagalingan, especially sa aming mga kapatid na si Kuya Chris, si Chakinay, Lord, si nanay ni Abby, at si Nanay Consuelo, at sa lahat ng may mga karamdaman. Patuloy namin idinadalangin ang iyong pabor at ang iyong provision sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya at awa sa na iyong patuloy na ipinagkakaloob sa aming buhay. Patuloy namin dinadakila ang lahat ng ito at patuloy ka, Panginoon, maranasan sa namin, Panginoon, saan man kami magtungo. Salamat, Panginoon, for your divine protection at patuloy na paggabay sa bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you, and this is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Okay? Kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is died. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come again. And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.